LG non-inverter, paano nga ba 'to kalasin ng ganito mga dads? Ayan, so sa video ito, ituturo natin mga dads. So let's go! Hello mga dads at welcome again to my channel Mark TV. Ito nga pala yung aircon natin, isang LG manual non-inverter aircon 1 HP. Ayan, so meron po siyang leak or nawalan po siya ng freon. So kung gusto niyo pong or hindi pa nakapanood ng mga nung video natin kung paano mag-trace or paano nga ba mag-check ng freon si Mark TV, so ilalagay ko po sa description. Sana yung masubaybay nyo. So kakalasin na natin mga dads para so bago nga pala tayo magre-process, dapat yung unit malinis para makuha natin yung right amperes at right PSI. So kalasan na mga dads, let's go! At siyempre mga dads, unahin natin tanggalin yung mga tornilyo dito sa taas. Ayan, so lahat ng tornilyong nakikita natin dito sa taas ay tatanggalin natin. Ayan, so sa mga bracket, then meron pa siyang isa dito sa gilid. Ayan, yung cover niya sa condenser. Tapos nun, unahin na natin yung sa control niya mga dad. So meron siyang isa sa taas at isa sa baba. Ayun. Then yung cover niya dito sa gilid. And after nun pwede mo nang hilahin at baklasin pati yung control niya. Siyempre tatanggalin mo lang yung socket niya dito. Ito mga dad. So ito tong kulay puti. Ipipindutin mo lang yung pinakalock niya, then hihilahin mo siya. Then ako mga dad, ang ginagawa ko, hindi ko siya tinatanggal dito. Dito ko siya tinatanggal dito sa compressor yung wiring niya. Then pagtanggal mo dito ng cover niya, may tatlong wire to, yung CSR, Common Starting Sucker Running. So maganda mga dads, tandaan nyo lang or picture nyo para pag ibabalik natin or ibabalik nyo mga dads ay hindi kayo malito. So may possible kasi pag nagkabaliktad, masira yung aircon natin mga dads. Then after nun, tanggalin natin yung mga tornilyo dito na umawak sa condenser. Ayan. Then ito ginagamitan ko siya ng T na number 13. So ito kadalasan yung size ng nut ng mga compressor. So kadalasan number 13. Meron naman mga number 11, number 12. So depende sa brand at model mga dads. And so susunod lang ay susundan nyo lang po yung video natin na makikita nyo tinatanggal natin yung mga parts mga dads. Ayun, tinanggal ko na yung cover. So isang tornilyo lang yun mga dads, yung sa side yung sa kanina. Then iangat mo lang siya dito at kailangan na natin ng super power ni Ate Lian. So shoutout pala kay Ate Liana sa pagtulong at pagbuhat natin dito sa ating system. Ayan. Then after nun mga dads, ito ginagamitan ko lang siya ng ayan, long nose pliers or pang ipit, basta't matanggal lang natin yung clip. Then pupukin mo lang yung pinaka pan blade. Ayan. So unti-unti nang lalabas yan at isusunod na natin itong pinaka-cover ng condenser unit. Ayan. So meron siyang dalawang tornilyo, isa dito saka isa dito sa kabila mga dads. After nun, pwede mo na siyang bunutin o ihilahin mo na lang or itaob mo. Pwede na siya nun mga dads. Ayan. So siyempre, susunod mga dads, tatabi muna natin baka ma-damage pa natin. Itong cover, meron siyang clip dito sa taas. Ayan. Then hilahin mo lang siya pababa. Ayun, ganoon lang siya kadali mga dads. Then ito, meron din siyang clip, kailangan mo ng pliers. Ako pliers yung ginagamit ko mga dads. So kayo kung komportable kayo sa long nose or anything na ginagamit, so mas maganda dun kayo sa komportable mga dads. Ayan. Then isusunod na natin tong fan blade niya sa evaporator. Ayun, hilahin mo lang siya mga dads. After nun, tanggalin na natin tong fan motor natin. Ayan, may apat siyang tornilyo dito sa likod mga kadads. Ayan. So pagtanggal ng tornilyo, so tabi lang natin mga dads kasi iba yung thread ng mga tornilyo niyan. Then pwede mo nang hilahin yung fan motor niya. Ayun. So syempre tabi lang natin siya para hindi madami, so hindi mabasa mga kadads. Ayan. So tanggal lang natin yung mga tornilyong nakikita natin dito para mabaklas na natin tong pinaka cover niya mga dads yan. So yung buong yan mababaklas yan mga dads. So pagtanggal natin ng mga tornilyo, ayan, dito sa side pwede mo na siyang ilahin. Ayan. So ganito lang mga dads yung pagtanggal. Ayan, meron lang siyang clip doon pero matatanggal naman yan. Ayan. Then ito, medyo ingatan nyo lang, lalo na kung hindi siya madalas na natatanggal, medyo masikip pa siya mga dads. Or ayun, dahan-dahan lang kasi lalo na styro tong isang part natin kasi pwede siyang masira. Ayun, pokpokin mo lang ng konti, siyempre alalay lang mga dads. Ayan, so sa pakunti-kunti, ayun, natanggal din mga dads. So tara mga dads, ready na tayo, linisan na. Ayan na po yung nakalas natin isang LG non-inverter. Ganyan po siya kapag general cleaning.
Ayun po, medyo critical lang siya, lalo na kung hindi mo siya kabisado. Kapag gagawin mo siya, mas maganda na picturean mo siya para pagbabalik mo, hindi ka malito mga kadads. So, umpisa na natin yung pag-spray. At ito na nga mga kadads, at umpisa na natin yung pag-spray. Siyempre yung pag-spray mga kadads, basic na lang yan. So kahit sino naman kaya niyang mag-spray ng ganito mga kadads. So siyempre mga kadads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung may natututunan ka at nagugustuhan niyo itong video nito, ay huwag niyo naman kalimutan nilike ang ating video. Ay napakalaking tulong nito sa ating channel. So tara mga kadads, let's go! At ito na nga mga kadads, at sasabunin na natin siya. Kasi hindi po lahat ng dumi sa aircon natin ay natatanggal natin sa pamamagitan ng power spray. Kaya ngayon ang gagawin natin, kukuskusin natin siya ng mano-mano para malinis talaga natin siya ng maayos. So mga kadads, yung mga iba palang customer natin, ayan no. So kung sinasuggest lang namin kung papasabon nila o hindi, or gusto ba nila yung sabon na dala namin. Kasi may mga customer kasi na allergic sa sabon, lalo na sa powder, or yung may amoy na iba, or ayaw nila yung amoy mga kadads. Kaya maganda pag nyo sa sabunin ay tanong natin sa customer natin mga. Kaya kapag ganun mga dads, huwag maiyang magtanong kung may right bed ba nito. Ayan. So ito na nga, at babanglawan na natin. So kanina in-spray na natin yung condenser unit natin sa evaporator. Bali gagawin natin yan, uulitin natin siya ulit mga kadads para mabanglawan talaga siya ng maayos. Sa part na ito mga kadads, makikita nyo na tumatagos yung tubig ng power spray natin sa evaporator at condenser natin mga kadads. Ayan. Pagkatapos mo siyang sprayan mga kadads, kung gusto mo malaman kung malinis na ba siya, ay itutok mo yung kamay mo, salurin mo yung mga nahuhulog na tubig kung may dumi pa ba o wala. Kapag may dumi pa, sprayan mo pa siya ng sprayan mga dads, kasi minsan nasa sulok o nasa gitna pa yung dumi niya mga dads. Kapag wala na, clear na siya nun mga dads, pwede mo na siyang tigilan. So tara mga dads, let's go! At finally mga kadads, at ito, nalagyan na natin siya ng access valve. Ayan, so nalinis na natin siya, na blow dry. Then ito, nilagyan na natin yung access valve niya para malik test na natin yung unit natin mga kadads. So wala na talaga siyang preon yan mga kadads ngayon. Pag maglalagay pala kayo ng access valve, make sure na wala na siyang preon sa loob mga kadads. Open yung may nakabukas na pipe bago nyo siya inangan mga kadads, kasi pag wala, may possible na pumutok or sumabog yung aircon natin kasi sa pressure na kukulob. At yan ako mga kadads, ang ginagamit ko talaga, mahaba yung 1/4 niya para pinch off natin siya or matanggal natin yung access valve, kasi kadalasan mga kadads kapag iniwan mo yung access valve, doon siya nagkakaroon ng leak. So mga kadads, subaybayan nyo itong next video natin mga kadads ha. Maraming salamat, God bless.